Magandang araw sa inyong lahat. Ipagpatuloy natin ang pag-aaral natin patungkol sa prayer. Pinag-aralan natin ng isang linggo, what is prayer? At doon sa pinag-aralan natin about sa what is prayer, ay pinag-aralan din natin kung ano yung hindi ibig sabihin ng pananalangin. At kung ano ang ibig sabihin ng pananalangin. Ang ibig sabihin lang ng pananalangin ay ito ay ang isang paglapit mo sa Diyos at para kang isang bata na nakikipag-usap sa iyong magulang na humihingi ka ng isang bagay. Yun ang ibig sabihin ng panalangin. At ang hindi pananalangin ay yung ipagdi-display mo kung ano yung sabihin mo na ikaw ay mapanalanginin o religyoso ka dahil nananalangin ka. Yun ang hindi ibig sabihin ng pananalangin. Ang pananalangin ay napakasimpleng bagay lang. Ito ay ang paghingi mo sa Diyos kung ano ang iyong pangangailangan. Ibig sabihin, kinikilala mo ang Diyos na may kakayanan na magbigay sa iyo ng iyong pangangailangan. Okay, tumuloy tayo sa ating sa letter B. Ang letter B, kanino tayo mananalangin? Sabi rito, ang mga reference natin ay John chapter 15 verse 16, John 16 verse 23, and Luke chapter 11 verse 2. Sabi rito, to whom should we address our prayer? Kanino natin sasabihin ang ating pananalangin? At dito ay pag-aaralan din natin yung Luke chapter 11 verse 2 and 4. Ito yung the Lord's Prayer. Okay, mag-umpisa tayo. Tingnan natin sa John chapter 15 verse 16. Ang John chapter 15 verse 16, sabi ito, ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you. Ang prayer ay ito ang paglapit natin sa Diyos sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Hesukristo. Dito sa talatang ito. Sa John chapter 15 verse 16. Yan. Kaya ang address ng prayer, manalangin tayo sa Diyos at i-care of natin sa Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Wala kang may ibang gagamitin na pangalan kundi ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kasi ang pinakang tema rito ng usapan, tayo ay pinili ng Panginoong Hesukristo. At tayo ay namumunga dahil sa pagkapili ng Panginoong Hesukristo sa atin. Anong ibig sabihin ng pumumunga natin sa Panginoong Hesukristo? Ibig sabihin, yung ating bunga ay nakikita na tayo ay naniniwala sa Panginoong Hesus, nagpapatuloy yon. At dahil sa paniniwala mo sa Panginoong Hesus, ay marami nakaka-witness na ikaw nga ay isang believer ng Panginoong Hesukristo. At yung pagiging believer ng Panginoong Hesukristo ay maraming mga nakikita na kakaiba sa buhay mo dahil nga ang pagiging kakaiba nito dahil na i-compare tayo sa mga hindi naniniwala sa Panginoong Hesukristo. At kaya yung bunga nito na tinutukoy na bilang isang believer ay nagreresulta ng paglapit mo sa Diyos.
Sabi rito, whatsoever ye shall ask of the Father in my name, He may give it you. Pwede bang hindi ka na lang humingi sa Panginoon? Total, Kristiyano ka na naman. Yung pagiging Kristiyano mo nga, yun ang magiging dahilan para humingi ka sa Diyos. Example, dahil nakita mo na si Jesus ang tagapagligtas, hihingi mo sa Diyos na maunawaan din ito ng mga kaibigan mo na si Jesus din ay maging tagapagligtas nila. Mga ganun ang mga example na sabihin natin, ano ba yung bunga sa'yo? Alam natin yung tinatawag na fruit of the Holy Spirit. Yung fruit of the Holy Spirit, nandun yung pag-ibig, long suffering, yun sinasabi sa Galatians chapter 5 verse 21 to 22. Yung fruit of the Holy Spirit. Kaya makikita natin na bakit nasabi ni Jesus Christ yung mananatili ang inyong mga bunga. Dahil yung bungang yon, minsan yung bunga ng pagiging pananampalataya mo sa Panginoon, minsan yun ang nagtutulak sa iyo para lumapit sa Diyos. At pinaliwanag ng Panginoong Hesus na ang paglapit sa Diyos ay sa Ama at sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Okay, dumako tayo sa sumunod na talata, John chapter 16 verse 23. And sabi ito, and in that day ye shall ask me nothing. Verily, verily, I say unto you, whatsoever ye shall ask in the Father in my name, He will give it you. Kausap niya yung mga alagad niya. Sabi niya, sa panahon na yon, kayo ay hihingi. At anuman ang inyong hingi sa Ama sa pamamagitan ko ay ibibigay sa inyo. Bakit kailangan humingi? Kasi nararamdaman mo na meron kang pangailangan. Magbigay tayo ng isang example. Tayo noon ay okay lang sa atin na sa bahay lang mag-service. Pero ngayon humihingi tayo sa Panginoon na magkaroon tayo ng church lot and building. Pwede bang hindi na natin gawin yun? Pag tinignan natin, pwede naman. Pero dahil sa desire natin na i-improve pa yung ating pag-serve sa Panginoon, ay humihingi tayo ng ganung klaseng lugar. Kaya hinihingi natin yun sa Ama sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. At yun, siyempre, time will come, ibibigay sa atin yun ng Panginoon. Ganun yung isa sa mga example ng ating mga paraan ng pananalangin. Maaring kayo ay meron din ganon. Kaya nga sa huli, pagkatapos ng video ito, pag-uusapan nyo yun. Ano ba yung mga nagbunsod sa iyo o nagtutulak sa iyo na hingin ito sa Diyos? Meron ka na bang hiningi sa Diyos na bagay o anuman? At hinihingi mo yon sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Ito ba ay naibigay na sa iyo o hindi pa? Tingnan pa natin kung yung isa pang reference, Luke chapter 11 verse 2. Ito ay isang example ng pananalangin. Ang sabi rito, paano ba paraan yung pananalangin? Saan ba natin ina-address? Sabi rito, and he said unto them, when ye pray, say, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, as in heaven, so in earth. Ibig sabihin, na-address natin yung panalangin sa mismong manlilikha, na siyang lumikha ng langit at lupa. At siyempre, kung siya yung lumikha ng langit at lupa, ay may kakayanan siya na ibigay sa iyo anuman ang hingin mo sa kanya. At hindi ito isang uri na parang genie. Ano yung ibig sabihin ng genie? Para bang ma-request ako sa isang genie at meron akong 3 request. Hindi ganon.
Ibig sabihin, ang prayer ay parang yung una natin pinag-usapan ay ito ay isang uri ng paghingi. At ang prayer ay, ang model ng prayer na sinasabi ito ay itong Lucas chapter 2 hanggang 4. Tingnan natin yung model ng prayer. Sabi ito, and he said unto them, when ye pray, say, Our Father art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done as in heaven and in earth. Give us day by day and daily bread, and forgive us in our sins, for we also forgive everyone that is indebted to us, and lead us not unto temptation, but deliver us from evil. Ito ay isang model ng prayer na kikilalanin mo ang Diyos na siya ang may control ng lahat ng bagay at na siya ang nagbibigay sa iyo ng lahat ng bagay at ikaw ay nagpapasakop sa Kanya. Pag tinignan nyo yung verse 2, makikita mo na ang Diyos na siyang lumikha ng lahat ng bagay. Verse 3, ang Diyos ang nagkakaloob ng pangailangan mo. Verse 4, yun ay isang paraan na ikaw ay nagpapasakop sa Diyos. Yan ang isang model ng prayer. Ibig sabihin, kapag ikaw ay mananalangin, dapat makita mo yung tatlong bagay na yan. Una, kikilalanin mo na ang Diyos ang siyang pinagmulan ng lahat ng bagay at siya ay isang Diyos na unlimited. Kaya niya ang lahat. At titingnan mo na ang Diyos ang nagpo-provide sa iyo. Pangalawa, na kaya niya mag-provide sa iyo ng pangangailangan mo araw-araw. At pangatlo, ikaw ay nagpapasakop sa Kanya. Kaya yung, and forgive us our sins, for we also forgive everyone that is indebted to us. And lead us not unto temptation, but delivered us from evil. Ikaw ay nagpapasakop sa Kanya. Yun yung pangatlo sa prayer. Kaya makikita natin na ang prayer ay isang uri yan ng pagkilala mo sa Diyos. All in all, pagkilala mo sa Diyos. At na siya ay may kakayanan na mag-provide at dahil sa may kakayanan siya at siya may likha ng lahat, nagpapasakop ka sa Kanya. Yun yung tinatawag na prayer. At sa inyong pag-uusap-usap, tanungin niyo ang bawat isa, ano na ba ang inyong naipanalangin na sinagot na ng Diyos? At ano ba ang mga pinagpe-pray mo pa ngayon na maaring hindi pa sinasagot ng Diyos? Yun yung pag-usap-usapan nyo. Ngayon, kung meron kayong katanungan about sa prayer, ay i-message nyo lang. Ina-address natin ang prayer sa Ama sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Yan yung letter B. Meron pa tayong letter C sa susunod. Yun ang ating tatalakayan. Okay, magandang araw sa inyong lahat. Yan na muna.